Hello mga kabady! Welcome back sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong upload tayo sa magiging reaction natin sa naging live ni Dr. Love na kung saan mga kabady. Wala pa siyang natanggap na sabuy na galing sa kay Kuya Bal. Pero mas malupit pa sa Warang Tavares ang kanyang natanggap ngayon. Kaya wag na nating patagalin mga kabady. Kaya tara, let's go! Tama na, Ilis. Huwag naman. Iyak. Masaya lang tayo kahit yan ito ang sinapit ng buhay ko. Sakit talaga. Pero, Ano sabi niya? Huwag iiyak. Masaya lang tayo kahit ganito yung sinapit ng buhay ko. At yun nga mga kabady, sa hindi pa nakakaalam, yung main channel sa YouTube ni Dr. Love ay na-demonetize. Malalaman yan kasi mga kabady dahil nawala na yung join icon kung gusto mo magpa-member kapag ikaw ay monetize na sa channel. At yung kanyang subscribers man lang dito ay 367 yung kanyang subscribers. So ngayon, nawala na. Pati yung mga live niya ng ilang araw, ilang linggo, burado na din mga kabady. Yung natira na lang niya mga live dito ay 4 months ago na. 4 months ago ang mga natitirang live niya at wala na yung mga latest live niya na kung saan pangbabalahura sa kalingap at banat kayo kung kani-kanino ang ginagawa niya sa mga live niya. Kaya continue natin mga kabady. pero, wala kagustuhan nila yan. Tanggapin natin. Sana Ano may sabi niya? Ano sabi niya? ito ang sinapit ng buhay ko. Sakit talaga. Pero, wala kagustuhan nila yan. Tanggapin natin. Sana maisip din nila na may pamilya di ako pinapakain. Ano sabi niya? Masakit man daw pero kailangan tanggapin dahil ginusto daw nila yun eh. Hindi nila ginusto yung Doc Love. Yan na yung sinasabi na kapag yung tinanim mo ay masama, huwag ka mag-expect na magiging maganda ang maging bunga niya. Ginusto mo din yan. At yun nga ang sabi mo sa bandang huli, di ba? Hindi ba sila nag-iisip na may pamilya din akong binubuhay? Bakit nung panahon na nasa kasiyahan kayo, na magkasama kayo at isa lang yung layunin ninyo nung panahon na yun, naiisip nyo din ba yung pamilya ng mga taong binabalahura ninyo na kung saan nakatulong din sa inyo? Nung panahon na masaya pa kayo, naiisip nyo ba bago nyo balahurain yung taong gusto nyong balahurain na may maraming kababayan tayo dyan sa Bicol na nangangailangan ng tulong na kung saan ang kalingap lang ang makakatulong dyan? Naisip nyo ba yon? Bago ninyo naisip ngayon na may pamilya kayong nabubuhay na kung saan nagkandalit-letse na yung buhay nyo ngayon? Sa totoo lang, hindi mo maramdaman yung ganyang sitwasyon kung ikaw mismo hindi ka pagparamdaman din yan. Totoo lang mga kabady. Masakit ito sa side ni Dr. Love na na-demonetize yung account niya na kung saan palipad na lang yung pangkabuhayan niya, naging abo pa. Imagine niyo yun mga kabady. Ilang live niya ang nabura dahil sa pagka-demonetize niya. Ang tanong, sino ang may pakana na naman yan? Yan na naman yung magiging haka-haka dyan. Marami na namang tao ang masisi dyan at ang balita ko may AI sila, may editor sila. So kayo lang nakakaalam kung sino ang may gawa niyan. Mahirap din naman kasi magbintang na kung saan kayo lang may alam dyan sa loob. Kaya bago mo Dr. Love, tanungin yung mga taong may gawa niyan kung hindi ba nilang naiisip na may pamilya kang binubuhay. Dapat nung gumawa ka ng katarantaduhan mo, iniisip mo din na may mga pamilya din yan silang binubuhay at may mga taong mas marami pang nangangailangan ng tulong sa kung sino yung binabalahura ninyo para mapahiya nyo yung tao dito at masira sa social media. Ngayon, yung pinagagawa mo balik din sa'yo, di ba? Ngayon, questionin mo kung sino man yung may gawa niyan na hindi ba sila nag-iisip kung na may pamilya ka pang binubuhay? Dapat umpisa pa lang naisip mo din yan eh. Lalo na bago mo sana inisip na siraan yung mga taong gusto mong siraan, isipin mo sana kung paano sila naging mabuti sa iyo bago mo sila ipasama sa mata ng maraming tao. Pakain. Sana maisip din nila na meron din mga tao nag-aantay sa akin na mabigyan ko ng mga tulong yung aking mga charity. Ang tanong, may charity ka ba talaga?
Wala ka naman pinapakitang charity. Anong charity yung pinapakita mo? Yung sa simbahan na pinaparenovate mo? Di ba? Yan pala yung hangarin mo eh. May pakiramdam ka din pala. May emotion ka din pala. Pero nung kasagsaga na magkasama kayo, para pagkaisahan ninyo ang mag-amang matubang, hindi nyo naiisip na mas marami pa yung mas nangangailangan ng tulong nila kesa sa tulong ninyo? Na kung saan doon din kayo nanggaling at kitang-kita nyo kung paano sila makatulong sa karamihan, na kung saan isa kayo sa natulungan ng mag-amang matubang. Ang saklap nyo kasi. Yan yung sinasabi na nung umpisa pa lang, enjoy now, iyak later. Huwag nila madalas idamay yung mga problema. Kung may problema man sila, idaan nila sa tamang usapan. Kulang lang sa pag-uusap yan eh. Oh, galing magsabi ngayon, Dok, ah. Bakit nung umalis ka sa Kalingap, pwede naman pala madaan sa maayos na usapan. Bakit hindi ka pumunta doon nakipag-ayos ang usap sa kanila? Bakit tira ka ng tira dito sa social media? Na kung saan, pati yung negosyo nilang kape, dinadamay mo pa. Dr. Love, kung hindi na demonetize ang account mo, hindi ka natubuhan ng Espiritu Santo mo. Yan naman pala eh. Pwede naman pala mapag-usapan ng maayos yan. Bakit hindi mo ginawa nung umpisa pa lang? Na kung saan nagkandalit-litsin yung sitwasyon nyo, hindi mo na alam ngayon kung sino yung kakampi at kaaway mo. Magaling ka na ngayon magsalita na pwede naman mapag-usapan niya ng maayos. Ikaw naman kasi eh. Pati yung kape kasi, di ba, nalala mo? Palala ko sa'yo, Dok, anong sabi mo nung una? Ayoko na sa kapeng ito. Sa bandang uli pala, may kaso ito. Malala, Dok. Alam mo, Dok, wala ka pang sabuina na natanggap dyan. At mas malala yung ginawa ni Kapisot. Pero, mas matindi yung natanggap mo kaysa sa sabuina ni Kapisot, Dr. Love. Na wala pati pang kabuhayan mo. Mas matindi pa sa warrant of arrest kung ano yung meron ka ngayong natamo dahil sa pagka-demonetize ng account mo. Kung ikaw ba naman kasi, kung nag-iisip ka ba naman kasi simula pa lang, hindi kaya magpang-abot sa ganitong sitwasyon ngayon. Ikaw ang tanda-tanda mo na kasi. Yung sa'yo lang makabanat ka lang, hindi ka nag-iisip ng mga bahaging epekto sa binabanatan mo at pinapahiya mo. Masyado lang kayo mapusok. Oo. Pero ganun pa man, nangyari na. Nagtagumpay na kayo. Ha? Ganun pa man. Nangyari na, nagtagumpay na kayo. Na kung saan si Dr. Love ang lugi dito. Imagine yung mga kabati. 3 taon niya inalagaan. Diyan sa yata pamilyang batalero, isang iglap lang. Nawala sa kanya. Kanina nag-live si Pujiko. Oh. Nagpalipad si Nika. Di pa salamat nga wala. Si Dr. Love wala din. Ano ba yan, Dok? Nagtagumpay sila pero ikaw yung kawawa, Dok. Ha? Oh? At ang Chucky channel ay nanganganib na. Hindi na nanganganib. Dok, talagang nasa peligro na. Dok, yung channel mo wala sa panganib. Nasa peligro na talaga, Dok. Lalo na't malaki yung kawalan doon sa 367 subscribers mo. Imaginin mo yon 367k subscribers. Nasa peligro dahil sa kagagawan mo din. Imaginin mo yon malaking kawalan yun sa'yo, malaki yung main channel mo. Imaginin mo yun, ha? Nagtagumpay sila. ikaw yung nagtanim, iba ang kumain, iba ang nag-ani na. Ngayon, ikaw yung kawawa na, pambihira ka, Dr. Love. Nanganganib na. So, kung hanggang doon lang magiging buhay ng aking channel, tanggap ko na po. parang politiko, ah. Kung hanggang doon lang ang buhay ng aking channel, tanggap ko na po. Pero deep inside, hindi ko talaga matatanggap po. madali lang sabihin, natanggap mo na. Imaginin mo yan na yung pangkabuhayan mo, palipad na lang yung pangkabuhayan mo. Nasira pa, nalugi pa. Handa tayo mag-umpisa sa panibagong yugto ng ating buhay. Ay?
at harapin ang panibagong tawag ng Diyos sa atin. Ah, grabe. Handa na daw siya mga kabady sa panibagong buhay. Ano sabi niya? Sabi niya? Handa tayo mag-umpisa sa panibagong yugto ng ating buhay Hmm. at harapin ang panibagong tawag ng Diyos sa atin. Asas! Magiging pastor na din siguro to si Dr. Love mga kabady. Gusto na niya magtampisaw sa holy water para na magbagong buhay na siya. Dok, kahit saan ka man dalhin, sinasabi ko sa'yo, kahit iserbi tubig mo yung holy water, kung ganyan na talaga pag-uugali mo, wala nang pagbabago yan, Dok. Sa totoo lang. Sa Kalingap nga, busog-lusog kayo, buong pamilya mo dyan sa Kalingap, ginanyan mo pa nga eh. Ngayon pa kaya? Napaka-imposible na hindi mo magagawa pa din kung ano yung mga ginawa mo dati. Ngayon, wala pa tayong update kung ano na yung update sa kaso mo. Yan siguro. After siguro nito, Dok, yan na yung siguro yung tawag ng Diyos sa'yo. Yung panagutan mo na kung ano man yung mga pagkakamali at pagkasala mo sa kapwa mo. Doon, kapag nakapasok ka na sa rehas, doon mo naman sasabi na panibagong buhay at kailangan mo na ding tanggapin yun. Diyos sa atin. Hindi naman tayo hindi naman tayo baguhan pa. Kilala na tayo bilang isang doktor lang. kilala ka na isang Dr. Love. Doktor ng mga wakwak, dyan ka nakilala, Dok. Nakilala kang doktor. Pero kulang ka sa butbot. Alam mo kung bakit, Dok? Doktor man yung pangalan mo at doktor ka man kilalanin dito. Pero yung image mo hindi mo na mababago. Kung ano ka profesional ang pangalan mo sa social media, kabaliktaran din sa kung ano yung imahe mong pinapakita dito sa karamihan. Na kung saan, useless ang pangalan mong Dr. Love sa kung anong pinapakita mo kung sino ka. Bilang isang Dr. Love. Ano ang channel na gagawin ko para panoorin ng tao yan? Dahil ako ay si Dr. Love. Yan o. Oh, malakas loob mo magsabi ng ganyan na kahit anong gawin mong channel, papanoorin ka dahil kilala ka ng Dr. Love. Pero ang tanong, sigurado ka ba at kampante ka ba na lahat ng manonood sa'yo talagang solid sa'yo? Hindi mo masasabi. Nasa social media ka. May tendency na papanoorin ka nila pero hindi sila makasolid sa'yo. Kumukuha lang yan sila ng chismis or ano man yung maibabato mo para lang may content katulad nito. Hindi naman kami makasolid sa'yo eh. Kasi nga antay ka. At alam namin kung paano ka ng balahura at ng wakwak sa Team Kalingap. Nandito lang kami nanonood sa'yo para lang may pang-content ka namin. Para lang makontra namin kung ano man yung mga sinasabi mo dito. Hindi ibig sabihin nanonood sa'yo, solid na sa'yo. Di ba mga kabady? Hindi naman porket daming nanonood sa'yo, solid talaga sa'yo. Hindi. May mga mas marami pa dyan yung nanonood sa atin para lang makichismis at makakuha lang informasyon para lang may i-rebat sila, para lang may content din sila. Masakit lang talaga. Yung inyong pamamaraan ng inyong pagsira ng aking channel, masakit lang talaga. Huwag kayo magalala, hindi ako gaganti sa inyo. Gano'n man kasakit ang ginawa nyo sa akin, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, hindi ako gaganti sa inyo. Ang bait ni Dr. Lava, kahit gagawan pa siya ng 5 beses, hindi daw siya gaganti mga kabady. Kasi hindi niya naman alam kung paano eh. At kung gaganti man siya, panigurado, hindi lang 5 times ang balik sa kanya, kundi magiging 20 times pa. Lalo na, bistado na siya sa kung ano pinagagawa niya. Talagang hindi ka makakaganti kasi nga, alam na ng tao yung galawan mo. Kahit anong magmalinis ka pa dyan, hindi mo na mababago yan. Lukuhin mo sarili mo, Dok, wag kami, sa totoo lang. Bait-baitan pa eh. Hindi ako gaganti sa inyo. Dahil naniniwala ako na may Diyos na siyang nagpaparusa sa ating lahat. Ha? Dapat pala kung may Diyos ka pa pala, Dok. Dapat nung umpisa pa lang naisip mo yan. Pero nung panahon na nasa kademonyohan ka pang pag-iisip, hindi mo naiisip na may Diyos pa para sa mga taong ganyan. Ngayon na ikaw na ngayon ang nag-harvest sa mga kasamaan mo, ngayon mo palang naiisip yung Panginoon? Mag-isip ka, Dr. Love. Huwag mong gamitin pang fronting ngayon yung Diyos dito para sa mga kinakaharap mo ngayon sa kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo nung una. Dahil ang Diyos hindi yan gumaganti.
Ang Diyos ay puro lang yan sa kabutihan ng kapwa mo at sa kabutihan mo, hindi sa kasamaan mo. Katulad ng pinagagawa mo, di ba? Bago mo pa nakilala yung Diyos ngayon, nadiktahan ka na at nagpadikta ka na sa mga demonyo dyan sa paligid mo. At kung may Diyos ka man nung una, hindi mo magagawa yan dahil may takot ka sa Kanya eh. Pero ano yung nangibabaw sa'yo? Ano yung nangibabaw sa'yo nung panahon na yun? Di ba kasamaan? Di ba kasiraan ng kapwa mo? Ngayon na andito ka na sa sitwasyon ng ganito, gagamitin mo yung Diyos pang fronti mo sa kung ano yung natatamo mo ngayon sa puro kagaguhan mong ginawa? Dr. Love, yung Panginoon hindi gumagandi ng masama. Yung Panginoon, puro lang kabutihan yung gusto niya para sa atin. Kung may mga kasamaan mang paggagantihan, hindi na yan gawain ng Diyos, kundi gawain na yan ng demonyo, ng kasapi mo noon. Kaya wag mong gamitin na panangga yung Panginoon ngayon dahil nandito ka na sa sitwasyon ngayon na kung saan binabalik na sa'yo yung kasamaan mo. Naniniwala ako na may Diyos na siyang nagpaparusa sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nanonood sa mga ginagawa ninyo. Maring nagtagumpay kayo ngayon. Hindi lang ninyo, sabihin mo natin. Bakit? Yung mga pinagagawa mo bang kalokohan nung nakaraan? Hindi ba nakikita ng Diyos sa'yo yan? Baka sabihin mo, nung panahon na yun na nasa sa katarantaduhan mong ginagawa, yung Diyos sa'yo nakapikit, kaya hindi niya nakita yun. Ulitin natin mga kabada. Sabi niya, ano? Dahil naniniwala ako na may Diyos na siyang nagpaparusa sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nanonood sa mga ginagawa ninyo. Maring nagtagumpay kayo. Ang Diyos ang nakakapanood sa ginagawa ninyo. Sa ginagawa mo ba, hindi ba nakatingin din yung Diyos sa'yo? O baka sabihin mo, pagdating sa'yo sa ginagawa mo na yun, hindi nakita ng Diyos dahil nakapikit mo sa'yo ng time na yun. Nakita din yung sa'yo, Dok. Huwag mong ibaling sa kanila lang. Nakikita lang ng Diyos yung ginagawa nila. Sa atin, kamo. Hindi lang sa kanila. Sa atin. Ikaw, Dok, ha? Ang Diyos ang siyang nanonood sa mga ginagawa ninyo. Maring nagtagumpay kayo ngayon. Pero pag pagdating ng panahon, pagdating ng araw, sisingilin din kayo ng Diyos sa mga kawalan. Ano sabi niya? Ulitin natin yung Ang pag-ulit. Diyos ang siyang nanonood sa mga ginagawa ninyo. Maring nagtagumpay kayo ngayon. Pero pagdating ng panahon, pagdating ng araw, sisingilin din kayo ng Diyos sa mga kawalan ang ginawa niyo dito sa lupa. Nagpa-consent siya. Oh, kung sino man may gawa nito, pakinggan niyo si Dr. Love. Dahil ganyan din ngayon yung nararanasan niya. Kasi ano ulit sabi niya? Natatawa ko dito mga kawan. Ulitin niya natin to. Kayo ngayon. Oh. Pero pagdating ng panahon, pagdating ng araw, sisingilin din kayo ng Diyos sa mga kawalan. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, sisingilin din tayo ng Diyos sa mga kawalang hiyaan natin. Di ba doon ka na nanggaling, Dok? Na kung saan, sinisingil ka na din ngayon. Kaya wag mo sabihin na sa kanila lang. Lahatin mo na kasi ikaw mismo gawain mo din na kung saan. Ito na din ngayon yung inarapis mo. Mabihira ka, Dr. Love. Na kung saan, di ba? Ginagawa mo, ilang buwan mo din ginagawa yung mga walang kahiyaan mo. Ngayon, di ba? Bumabalik ka sa'yo. Ang ganda mong magpayo, Dok, ha? Nagpapayo ka na kung saan nandyan ka sa sitwasyon ngayon na ganyan. Sisingilin din kayo ng Diyos sa mga kawalan ang ginawa niyo dito sa lupa. Amen, Dok, amen. At tayo'y magkita-kita din sa taas Ha? at sa lupa. At tayo ay magkita-kita din sa taas at sa lupa. Ang tanong, Dok, makakaakyat ka kaya sa taas? Yan ang tanong, Dok. Makakaakyat ka kaya sa taas? Parang sigurado ka. Sa ginagawa mong yan. Sigurado ka bang makakaakyat ka? Baka hanggang dyan ka lang sa lupa. Sasalubungin ka ni San Pedro, magbitbit ng manok niya, magsabong na lang daw kayo. Yatay ka, Dr. Love. At sa lupa. Laban lang, Dok. Ha? Hindi sila magtagumpay. Nagtagumpay na po sila. Na-claim na niya mga kabady. Natalunan na siya. Ang ganda na magiging thumbnail ko.
Si Dr. Love hindi makakakyat sa langit. Hanggang lupa lang sa salubungin ni San Pedro na may kasamang manok, magsasabong na lang sila. Lakas magpatawa ni Dr. Love. So yun mga kabady, no? Hanggang dito na lang yung ating reaction. At yun nga, ay demonetize yung main channel ng YouTube ni Dr. Love na 367k subscribers. So yun ay na-demonetize at hindi pa niya alam kung sino ang may gawa. Sa dami niya ba namang kaaway, sa dami niya ba namang kabala na kawalang hiyaan na ginagawan. Hindi niya tukoy kung sino ang may gawa nun. So hanggang dito na lang mga kabady yung ating reaction. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. May galap shoutout din mga kabady sa inyong lahat at huwag nating kalimutan suportahan at isubscribe yung ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at syempre si Kalingap Rab, Kalingap Jackie at syempre ang lahat ng mga Kalingap reactors at Kalingap partners. Huwag nating kalimutan mga kabady na suportahan din sila at yun. Sa ang sulok may kayo ng mundo mga kabady, mag-ingat kayong lahat. God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye.